Sara Duterte arestuhin ng ICC. Sinabi ni Vice President Sara Duterte na isa siya sa mga individual na aarestuhin ng International Criminal Court o ICC maliban sa iba pa. Tinukoy ni Duterte sina Senator Ronald De La Rosa, dating Philippine National Police Chief Oscar Albayalde, Police General Vicente Danao at General Romeo Caramat na kabilang sa ICC list. Ibinunyag din ni Duterte sa isang panayam sa bayan ng Karkar, Cebu, ang posibilidad na maaari siyang arestuhin ng ICC base sa pag-uusap nila ng kanyang ama habang nasa panahon siya ng pagbisita sa dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nakakulong sa Scheveningen Prison sa The Hague, Netherlands. Sinabi rin ni Sara Duterte na maaari siyang arestuhin habang siya ay nasa The Hague, Netherlands dahil sa salang crime against humanity. Ang parehong akusasyong ipinupukol laban sa kanyang ama dahil sa kampanya nito kontra droga na nagresulta sa libo-libong taong namatay. Itinanggi naman ng Vice President ang alegasyon ng self-confessed Davao Death Squad member Arturo Las Cañas na siya ang lumikha ng Oplan Tokhang sa panahon ng kanyang panunungkulan bilang Vice Mayor at Mayor ng Davao City. Hinamon pa niya sa Las Cañas at iba pang nag-aakusa sa kanya na magsampa ng kaukulang kaso sa Korte ng Pilipinas. Sa kabilang dako, sinabi naman ni Senator Amy Marcos na ang pag-aresto sa dating Pangulo, Rodrigo Duterte, ay politically motivated upang papanghinain ang dating Pangulo at ang anak nito na si Vice President Sara Duterte. Maliban sa puna niya na ang pag-aresto ay isa lamang pamumulitika, inirekomenda din ni Senator Amy Marcos sa kanyang Senate report na magsagawa ng isang investigasyon sa mga nakatataas na opisyal na may kinalaman sa pagsuko sa dating Pangulo sa ICC at pagpapadala sa The Hague. Sa kabilang banda, hindi naman sang-ayon si Pangulong Bongbong Marcos sa resulta ng Senate report na isinagawa ng kanyang nakatatandang kapatid na si Senator Amy Marcos. Everyone is entitled to their opinion. I disagree. Tugon ng Pangulo sa mga reporter pagkatapos ng graduation ceremony ng Philippine National Police Academy Sinaglawin Class of 2025 sa Silang, Cavite. Pinaninindigan din ni President Marcos na ang pag-aresto sa dating Pangulo ay hindi isang political attack o paglabag sa soberanya ng Pilipinas. Habang muling ipinapaliwanag ng Pangulo na hindi pinagbigyan ng Pilipinas ang kahilingan ng ICC patungkol sa Duterte's drug war, sinabi din niya na hindi pwedeng ipagbaliwala ng bansa ang kahilingan ng Interpol na isuko ang dating Pangulong Duterte. Sinusunod natin ang batas. Tayo ay miyembro ng komunidad ng mga bansa. Dapat gampanan natin ang ating responsibilidad at pangako sa komunidad ng mga bansa. Walang halong pamumulitika doon, dagdag pa ng Pangulong Bongbong Marcos.